Humayo kayo at ipahayag ang Ebanghelyo. Mapagpalang araw ng Sabado mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ng pagbabagong buhay ni San Pablo Apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa 11, Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatulan naman ang di maniniwala. At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila sa iba pang mga wika. Hahawakan nila ang mga ahas at di sila maaano kung iinuman sila ng may lason. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at gagaling ang mga iyon. Deo Gratias, thanks be to God. Birthday ko po ngayon. Opo, birthday ko nga. At salamat sa Diyos dahil buhay pa ako. Totoo nga ang kasabihan, every gising is a blessing. Alam ho ba ninyo, akala ko ay hindi ko na madadatnan ang araw na ito. You see, na-aksidente ako noong December 31, ngayon lang nakaraang taon. Imagine, huling araw na lang ng 2024 ay na-aksidente pa. Sumalpok ang aking sasakyan sa isang barrier. Buti na lang, naka-seatbelt ako. Salamat at dumating agad ang patrol at ang aking kapatid upang tulungan ako. Nung nangyari yon, ay sumisigaw ang aking isip, Lord! Lord! Bakit naman? Bakit ngayon pa? Bakit ngayong magbabagong taon pa? Ilang araw din akong nakahiga dahil ganun pala. Sa una, wala kang mararamdamang sakit, pero sa pagdaloy ng oras at araw, unti-unti mong mararamdaman ang sakit ng katawan. Parang binugbog po ako, hindi ako makatayo, hindi ko kayang umupo. Ang hirap. Kailangan pa akong alalayan ng aking kapatid. Ay, ang dami kong gustong gawin, pero hindi ko magawa. Ang dami kong meetings at plano pero lahat ng mga ito'y naisantabi. Dinala ng aking kapatid ang aking sasakyan sa kasa. Ang sabi ng gagawa, sa ganitong kondisyon ng sasakyan, milagro na lang kung mabubuhay pa ang nakasakay dito. The vehicle is declared total wrecked. At dinugtong pa niya, may mission pa ang nakasakay dito. Kaya binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Alam niyo po, sinabi ito ng aking kapatid sa akin. Napaisip ako. May dahilan kung bakit ako naligtas. Baka may mission pa nga ako kaya binigyan pa ako ng pagkakataon upang mabuhay. Isa pang pagkakataon. Ito rin ang binigay kay Saul na ang pangalan na ngayon ay Pablo. Mula sa isang alagad na tumutugis sa mga unang Kristiyano ay naging kakampi at tagapagtanggol ng mga ito. Nagkaroon siya ng tinatawag na conversion. Ang salitang conversion ay galing sa salitang Griego na metanoia, na ang ibig sabihin ay moving beyond the mind. Sa pagpapakita at pakikipag-usap ni Jesus sa kanya, isang paanyaya mula sa Panginoon ang binigay sa kanya. Baguhin ang pag-iisip at gawing mas malawak ang pananaw ukol kay Jesus at mga Kristiyano. Kung kaya't naisulat ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia, God was pleased to reveal His Son to me that I might proclaim Him to the Gentiles. Binigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang paniniwala at trato ukol sa Kristyanismo. Hanggang naging kahanga-hanga siyang apostol ng mga hentil. Ito rin ang sinasabi sa atin, araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataon na magbago at bigyan ng direksyon ang buhay. Every gising
is a blessing. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon ito, pagbago at magsikap na maging mabuting Kristiyano. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.